Hindi sa akin ang batang yan. Lumayas ka sa harap ko bago pa kita maipakulong dahil sa pambabastos mo sa pangalan ng mga Salazar. Ang boses ni Mateo ay parang isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng marang, yung ballroom. Ang katahimikan ay agad na bumalot sa paligid, maliban sa mahinang tunog ng mga kubyertos na tumama sa mamahaling porselana. Ang lahat ng mga mata ng mga bilyonaryo at kilalang tao sa Manila ay nakatuon sa akin. Kay Ferdinanda, ang asawang laging nasa anino, ang babaeng itinuring nilang swerte ngunit ngayon ay tinitingnan bilang isang malaking kahihiyan. Sa loob ng aking suot na clutch bag, mariin kong hinahawakan ng isang maliit na pares ng sapatos ng sanggol na kulay puti. Kaninang umaga ko lang yan binili. Balak ko sanang ibigay kay Mateo bilang sorpresa sa 3 anibersaryo ng aming kasal, kasabay ng positibong pregnancy test na nagpabago sa takbo ng mundo ko. Ang init ng maliliit na sapatos na yon ay kabaligtaran ng lamig na nararamdaman ko ngayon mula sa titig ng aking asawa. Mateo, please, listen to me. Wala akong kinalaman sa mga litratong yan. It's a setup. Hindi ko kilala ang lalaking yan. Ang boses ko ay nanginginig, halos hindi lumalabas sa aking nanunuyong lalamunan. Humakbang palapit si Doña Esmeralda, ang aking biyenan. Bit-bit ang isang baso ng champagne. Ang kanyang ngiti ay hindi abot sa mga mata. Isang ngiting puno ng tagumpay at lason. Setup? Really, Narda? The photos don't lie. Huling-huli ka sa isang cheap na hotel kasama ang lalaking ito habang ang anak ko ay nagpapakahirap sa opisina. You're just a gold digger who finally showed her true colors. Ipinakita niya ang mga litrato sa lahat ng bisita. Doon, makikita ang isang babaeng kamukhang-kamukha ko, nakasuot ng damit na katulad ng sa akin, papasok sa isang silid kasama ang isang estrangjero. Ang sakit ay tila isang libong karayom na tumutusok sa aking puso. Tiningnan ko si Mateo. Naghahanap ng kahit katiting na tiwala, ngunit ang tanging nakita ko ay ang pagkasuklam. Mateo, maniwala ka sa akin. We're having a baby. Our baby. Pagmamakaawa ko, ang mga luha ay nagsisimulang pumatak at sumasabay sa dulas ng aking kolorete sa mukha. Isang malakas na sampal ang tumapos sa aking pangunusap. Ang aking ulo ay tumagilid at ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa aking laway. Narinig ko ang mahihinang singhap ng mga tao sa paligid, ngunit walang sinuman ang gumalaw para tulungan ako. Don't you dare use a child to tie me down, Narda. I don't care about that child. Kung totoo mang buntis ka, sigurado akong hindi ako ang ama. Ang bawat salita ni Mateo ay parang isang kutsilyong humihiwa sa aking pagkatao. Kinuha niya ang baso ng sarsang nasa lamesa at ibinuhos yun sa aking mamahaling gown. You are disgusting. Hubarin mo ang singsing na yan. You don't deserve to be a Salazar. Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Ang aking mga kamay ay kusang bumitaw sa clutch bag at doon ay nahulog ang maliit na sapatos ng sanggol sa sahig. Nabahira ng sarsa at dumi. Tila tumigil ang mundo ko habang tinitingnan ang puting tela na ngayon ay marumi na. Ang pangarap ko para sa isang masayang pamilya ay gumuho sa isang kisap mata, parang isang kristal na pinalandakan sa semento. Mariin kong hinawakan ang aking tiyan. Doon, sa loob ng aking sinapupunan, ay may isang buhay na walang malay sa lupit ng mundong kinalalagyan namin. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang sigaw ng paghingi ng saklolo na walang nakakarinig. Guard! Ilabas ang basurang ito at siguraduhin ninyong wala siyang madadalang kahit ano mula sa pamamahay na ito. Utos ni Doña Esmeralda habang humahalahak ng mahina. Kinaladkad ako ng mga gwardiya palabas ng ballroom. Ang aking mga paa ay sumasayad sa malamig na marmol, habang ang mga tawanan at bulungan ng mga bisita ay unti-unting lumalayo. Nang makarating kami sa malaking tarangkahan ng mansyon, marahas nila akong itinulak palabas. Eksaktong bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa aking pighati. Ngunit ang lamig ng tubig ay hindi sapat para pawiin ang hapdi ng aking pisingi at ang mas malalim na sugat sa aking kaluluwa. Nanatili akong nakaupo sa basang semento,
yakap-yakap ang aking sarili habang pinapanood ang pagsasara ng malaking gate ng mga Salazar. Ang mga ilaw ng mansyon ay tila mga bituing kay layo ng abutin. Ang gabi ay balot ng kadiliman, at ang tanging naririnig ko ay ang malakas na buhos ng ulan at ang sarili kong mga hitbi. Paano nagawang sunigin ng lalaking nangako ng pag-ibig ang tanging pag-asang nagbibigay ng init sa aking sinapupunan? Saan ako pupunta sa gitna ng unos na ito, dala ang isang sikretong hindi man lang binigyan ng pagkakataong mabuhay? Mas masakit pa sa sampal ni Mateo ang lamig ng mundong wala nang matatagwan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay tila mga maliliit na karayom na gustong muling buksan ang mga sugat sa aking puso. Habang naglalakad ako sa madilim na kalsada ng Makati, ang tanging tanglaw ko lamang ay ang mga naglalarong ilaw mula sa mga billboard na tila nang ungutya sa aking kalagayan. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng katotohanang wala na akong babalikan. Ang aking kamay ay nananatiling nakayakap sa aking tiyan. Pilit na ibinibigay ang natitirang init ng aking katawan sa maliit na buhay sa loob. Anak, huwag kang matakot. Nandito si Mami, hindi kita bibitawan. Bulong ko sa gitna ng hagulhol ng hangin. Pero sa kaloob-looban ko, ako ang natatakot. Ako ang nawawala. Biglang isang motorsiklo ang sumulpot mula sa kadiliman. Sa isang iglap, naramdaman ko ang marahas na paghila sa aking bag, ang tanging kagamitan na naglalaman ng aking ID at ang natitirang barya sa aking bulsa. Dahil sa dulas ng kalsada, nawalan ako ng balanse. Ang aking katawan ay bumagsak sa maruming tubig na nag-iipon sa gilid ng kalsada. Ang tunay na tunog ng aking pagbagsak ay nalunod sa ingay ng kulog na gumuhit sa kalangitan. Tulong! Ang bag ko! Sigaw ko, pero ang boses ko ay tila hinihigop ng dilim. Walang huminto, walang tumingin. Sa lungsod na ito, ang isang babaeng nakasuot ng maruming gown na basang-basa sa ulan ay tila isang multong hindi dapat pansinin. Pinilit kong tumayo kahit na ang aking tuhod ay dumudugo na. Ang sakit na naramdaman ko sa aking katawan ay wala pa sa kalahati ng hapdi ng aking dignidad na niyurakan. Habang naglalakad ako ng walang patutunguhan, napadpad ako sa isang lumang gusali sa isang eskineta sa Quiapo. Ang mga pader nito ay may mga bitak na at ang karatula sa itaas ay luma na at halos hindi mabasa. Ignacio Valdez, Legal Services. Mahina kong binasa ang nakasulat. Sa ilalim ng karatulang yon, may isang lalaking nakatayo, tila naghihintay sa paghupa ng ulan. Nakasuot siya ng isang lumang leather jacket at may hawak na sigarilyo. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi katulad ng mga taong nakilala ko sa mundo ng mga Salazar. May lalim ang kanyang tingin. Tila may sariling bagyong dinadala. Nang magtagpo ang aming mga mata, naramdaman ko ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang aking paningin ay nagdilim. At ang huling narinig ko ay ang tunay na pagbagsak ng aking katawan sa semento na sinundan ng mabilis na mga hakbang patungo sa akin. Naramdaman ko ang isang mainit na kumot na ibinalot sa aking nanginginig na katawan. Nang idilat ko ang aking mga mata, nasa loob ako ng isang maliit na opisina na puno ng mga luma at maalikabok na libro. Ang amoy ng kape at lumang papel ay pumuno sa aking mga pandama. Sa tapat ko, nakaupo ang lalaking nakita ko kanina. Tinitingnan ng isang maliit na kwintas na nalaglag mula sa aking leeg habang ako ay walang malay. Iyon ang kwintas na ibinigay sa akin ni tatay bago siya mawala. Isang locket na may ukit ng isang kakaibang bulaklak. Saan mo nakuha ito? Tanong ng lalaki. Ang boses niya ay malalim at puno ng otoridad, ngunit may halong gulat. Ang kwintas na ito, isa lang ang pamilyang may ganitong disenyo sa buong Pilipinas. Tumingin ako sa kanya. Ang aking labi ay nanginginig pa rin sa lamig. Sa tatay ko po yan. Bakit niyo alam? Tumayo ang lalaki at lumapit sa bintana. Tinitingnan ng ulan na tila isang kaaway na matagal na niyang kinalaban. Dahil ang disenyong yan ay pagmamay-ari ng tunay na nagtatag ng Salazar Group at hindi yun ang ama ni Mateo.
Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagminingas sa galit at determinasyon. Ako si Ignacio. At kung totoo ang iniisip ko, ikaw ang susi para mapabagsak ang mga taong sumira sa buhay ko at sa buhay mo. Patay na ang tatay ko. Pero bakit parang ngayon ko lang siya tunay na makikilala sa gitna ng aking pagkagunita? Nakatitig ako sa maliit na locket na hawak ni Ignacio. Ang tanging alaala ng isang amang kinilala ko lang bilang isang simpleng karpintero sa probinsya. Ang mga daliri ko ay nanginginig habang pilit kong inaabot ang baso ng mainit na tubig. Ang usok nito ay tila sumasabay sa kalituhan ng aking isipan. Sa labas, ang ulan ay patuloy sa paghampas sa mga luma at kinakalawang na bintana, na lumilika ng isang malungkot na himig na tila nagpapatibay sa aking pag-iisa. Hindi lang siya basta karpintero, Narda. Simula ni Ignacio, ang kanyang boses ay naging malumanay pero may bahid ng pait. Ang tatay mo ay si Don Teodoro, ang utak sa likod ng bawat pundasyon ng Salazar Group. Siya ang nagdisenyo ng mga unang gusali. Siya ang naglagay ng puhunan. Pero ang ama ni Mateo, si Don Ricardo, ay naging ganid. Ginamit niya ang kabait ng iyong ama para dahan-dahang nakawin ang bawat piraso ng kanyang pinaghirapan. Nanigas ang aking buong katawan. Ang bawat salita ni Ignacio ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking nag-aapoy na pakiramdam. Ang pamilyang itinuring kong tagapagligtas, ang pamilyang pinagsilbihan ko ng may buong katapatan at pagtitiis, ay ang pamilya rin palang nagnakaw sa aking kinabukasan bago pa man ako isilang. Impossible! Bulong ko. Ang aking tinig ay halos hindi marinig. Kung siya si Don Teodoro, bakit kami naghirap? Bakit niya ako iniwan sa isang maliit na kubo sa probinsya? Humakbang palapit si Ignacio. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bakas ng simpatya sa kanyang matatalim na mata. Dahil nalaman niya ang balak ni Ricardo, itinago ka niya para protektahan ka. Akala niya, sa paglayo ninyo, magiging ligtas ka sa kamay ng mga Salazar. Pero tadhana na mismo ang nagdala sa'yo pabalik sa kanila, bilang asawa ng anak ng pumatay sa kanya. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa aking tiyan. Napahawak ako ng mahigpit sa braso ng lumang silya. Ang aking mga kuko ay tila ibig bumaon sa kahoy. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa sampal ni Mateo. Ito ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Binubura ang lahat ng natitirang pag-ibig na meron ako para sa aking asawa. Hinawakan ko ang aking tiyan. Ang proteksyong nararamdaman ko para sa aking anak ay lalong tumindi. Kung ganoon, ang batang ito, siya ang tunay na tagapagmana ng lahat ng meron sila? Tumango si Ignacio. Hindi lang ang batang yan, Narda. Ikaw. Ikaw ang may-ari ng higit sa kalahati ng kumpanyang kinatatayuan nila ngayon. Ang kailangan lang natin ay ang dokumentong itinago ni Don Teodoro bago siya namatay. Tumayo ako ng dahan-dahan. Kahit na ang aking mga binti ay tila gawa sa jello, ang takot na kanina ay bumabalot sa akin ay unt-unting napapalitan ng isang kakaibang init. Isang galit na hindi sumisigaw, kundi isang galit na handang maghintay. Tiningnan ko ang aking sarili sa isang lumang salamin sa kanto ng opisina. Ang babaeng nakita ko ay hindi na ang Narda na umiiyak sa putikan, kundi isang babaeng may misyon. Tulungan mo ako, Ignacio. Sabi ko, ang aking mga mata ay nakatuon sa kanya ng may bagong determinasyon. Gagawin ko ang lahat para makuha ang husti, yang para sa tatay ko at para sa anak ko. Lumapit si Ignacio at iniabot sa akin ang locket. Handa ka na bang harapin ang impyernong binalikan mo, Narda? Dahil sa oras na malaman nila kung sino ka talaga, hindi lang sampalang ibibigay nila sa'yo. Handa na ako, sagot ko. Dahil ang isang inang wala nang mawawala ay mas mapanganib kaysa sa kahit sinong bilyonaryo sa mundong ito. Lumakad si Ignacio patungo sa isang lumang filing cabinet at kinuha ang isang kupas na folder. Binuksan niya ito at ipinakita sa akin ang isang larawan ng isang lalaking kamuhang-kamuha ko. Nakatayo sa harap ng isang gusaling kasalukuyang headquarter ng mga Salazar. Pero may isang bagay kang dapat malaman, Narda. Wika ni Ignacio. Ang kanyang boses ay muling bumaba sa isang seryosong tono. Ang pagkamatay ng tatay mo
Hindi yun aksidente tulad ng nakasulat sa mga balita noon. Napatitig ako sa kanya. Ang hininga ko ay tila tumigil. Anong ibig mong sabihin? May testigo ako, Narda. At ang testigong yon ay nasa loob mismo ng mansyon ng mga Salazar ngayon. Utang mo sa amin ang bawat hiningang nilalanghap mo, Narda. Kung hindi dahil sa aming habag, malamang ay nabubulok ka pa rin sa hirap. Ang boses ni Doña Esmeralda ay tila isang sirang plakang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking alaala habang nakatingin ako sa aking mga palad. Ang mga daliri kong may mga kalyo mula sa pagluluto, paglilinis at pagsisilbi sa kanila sa loob ng 3 taon ay nanginginig sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara sa opisina ni Ignacio. Ikinasal ako kay Mateo dahil akala ko ay mahal niya ako. Pero bawat araw ay ipinamuha nila sa akin na ang pagsali ko sa kanilang pamilya ay isang utang na dapat kong bayaran ng buong buhay na pagkaalipin. Utang na loob, bulong ko. Ang pait sa aking dila ay tila lason. Iyan ang kadenang ginamit nila para manatili akong tahimik habang tinatapakan nila ang aking danggal. Naalala ko noong nakaraang buwan, kahit masama ang aking pakiramdam dahil sa hindi pa alam na pagbubuntis, pinilit ako ni Doña Esmeralda na lumuhod at linisin ang bawat sulok ng kanilang malawak na hagdanan dahil lamang sa isang maliit na mansa ng kape. Si Mateo, nakatayo lang siya sa itaas, nakatingin sa akin ng may malamig na mata, walang ginawa kundi ayusin ang kanyang mamahaling kurbata bago umalis patungo sa opisina. Ang pag-ibig na ipinangako niya ay unti-unting naging isang kulungang gawa sa ginto, kung saan ang bawat ngiti ko ay dapat bayaran ng luha. Ang biglang pag-vibrate ng luma kong cellphone sa ibabaw ng mesa ay tila isang malakas na tambol sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nang makita ko ang pangalan sa screen, tila tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Mateo. Mariin kong pinitik ang accept button, hindi para magmakaawa, kundi para marinig kung hanggang saan pa ang kaya nilang gawin. Narda? Ang boses niya ay walang bahid ng pagsisisi. Parang nakikipag-usap lang sa isang empleyadong nagkamali. Huwag mo nang tangkaing bumalik dito. Ipinahanda ko na ang mga dokumento para sa annulment. At tungkol sa sinasabi mong bata, narito ang kasunduan. Pipirma ka na wala kang karapatan sa kahit anong suporta at lalong wala kang karapatan sa pangalan ng mga Salazar. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi mo makikita ang liwanag ng araw kapag nanganak ka. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga paa. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nanghina. Ang bawat salita niya ay tila mga huling pako na ibinabaon sa kabaong ng aming relasyon. Ang sakit na naramdaman ko ay napalitan ng isang tuyot na tawa na lumabas sa aking mga labi. Ganyan na ba kayo kadesperado, Mateo? Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Natatakot ba kayo na ang batang ito ang kukuha ng lahat ng ninakaw ninyo? Anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba dahil sa hirap? Singhal niya. Hindi ako nababaliw, Mateo. Nagsisimula pa lang akong magising. Sagot ko bago ko marahas na pinatay ang tawag. Tumingin ako kay Ignacio na kanina, pakanikikinig sa usapan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila binabasa ang bawat emosyong dumadaloy sa akin. Inilapag niya ang isang maliit na recorder sa mesa. Sino ang testigong sinasabi mo, Ignacio? Tanong ko, ang puso ko ay mabilis ang tibok. Sino ang taong nakakaalam ng katotohanan sa loob ng mansyong yon? Ang taong nagpalaki sa iyo sa loob ng bahay na yon na hindi mo nalalaman? Wika ni Ignacio. Si Nanay Isabel. Siya ang may hawak ng huling liham ni Don Teodoro. At siya rin ang nakakita kung paano nilagyan ni Ricardo ng lason ang huling inumin ng tatay mo bago ito itinalagang aksidente. Nanay Isabel. Ang matandang vuvu na laging nagbibigay sa akin ng mainit na gatas tuwing gabi kapag umiiyak ako sa pagod. Ang tanging taong tinitingnan ako ng may pagmamahal sa loob ng malamig na mansyong iyon. Pero paano natin siya makakausap? Nakakulong siya sa ilalim ng kapangyarihan ni Doña Esmeralda. Sabi ko, ang pangamba ay muling bumangon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating maghintay ng tamang pagkakataon. Sagot ni Ignacio habang dahan-dahang itinitiklop ang mga papeles. Pero tandaan mo ito, Narda.
Ang bawat araw na lumilipas ay isang hakbang patungo sa kanilang pagbagsak. Handa ka na bang harapin ang katotohanan? Baka higit pa sa yaman ang ninakaw nila sa iyo? Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Ngunit ang bahas sa kalsada ay nananatili. Ganon din ang aking buhay. Ang unos ay maaaring tapos na, pero ang duming iniwan nito ay kailangang linisin. Bakit nanatiling tahimik si Nanay Isabel sa loob ng maraming taon? At ano ang nakatago sa loob ng liham na sinasabi ni Ignacio na maaaring magpabago sa lahat? Mas pipiliin ko pa mapudpod ang aking mga kamay sa pagtatrabaho kaysa muling lumuhod sa harap ng mga taong pumatay sa aking danggal. Ang init ng singaw mula sa malalaking kaldero ng karinderya ay humahaplos sa aking mukha. Isang paalala na ang buhay ay patuloy sa pag-ikot sa kabila ng gumuhukong mundo. 3 linggo na ang lumipas mula ng gabing itaboy ako ng mga Salazar. Ngayon, ang aking mga kamay na dati ay pilit na pinagsusuot ng mga mamahaling alahas ay abala sa paghiwa ng mga rekado at paglilinis ng mga mesa sa isang maliit na kainan sa kanto ng Quiapo. Dito, sa gitna ng ingay ng mga jeep at amoy ng usok, nahanap ko ang isang uri ng katahimikan na hindi ko kailanman naramdaman sa loob ng mansyon. Isang katahimikang nagmumula sa pag-alam na ang bawat botel ng kaning isinusubo ko ay galing sa sarili kong pawis, hindi mula sa habag ng mga mapang-aping bilyonaryo. Narda, magpahinga ka muna. Baka mapano ang bata. Malumanay na saway ni Aling Rosa, ang may-ari ng karinderya na kumupkop sa akin sa rekomendasyon ni Ignacio. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting hindi na umaabot sa mga mata ngunit puno ng determinasyon. Ayos lang po ako, Aling Rosa. Mas malakas ako ngayon dahil alam ko kung para kanino ako bumabangon. Hinaplos ko ang aking tiyan na nagsisimula ng kumitid ang sukat sa aking lumang blusa. Ang bawat sipa ng aking anak, gaano man kahina, ay tila isang mensahe ng pag-asa. Sa tuwing nakaramdam ako ng panghihina, inaalala ko ang mukha ni Mateo habang itinatapon niya ang aming singsing. Ang sakit na yon ang nagsisilbi kong gasolina para magpatuloy. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga silya, pumasok si Ignacio sa kainan. Ang kanyang muka ay seryoso, bit-bit ang isang piraso ng pahayagan na agad niyang inilapag sa mesa. Nag-umpisa na sila, Narda, wika ni Ignacio. Inanunsyo na ng mga Salazar ang pagsali ni Clara sa Board of Directors. Sinisimula na nilag burahin ang kahit anong bakas mo sa kumpanya. Tiningnan ko ang larawan sa diaryo. Si Mateo at Clara, magkatabi, nakangiti sa harap ng mga kamera, habang si Doña Esmeralda ay nakatayo sa likod nila na tila isang reynang nagbabantay sa kanyang trono. Ang pait ay gumuhit sa aking lalamunan, ngunit hinarap ko si Ignacio ng walang luha. Hayaan mo silang magdiwang, Ignacio. Mas mataas ang lipad, mas masakit ang bagsak. Ang boses ko ay malamig, walang emosyong tila gawa sa yelo. Kumusta ang paghahanap sa mga dokumento ni tatay? Dahan-dahan ang pag-usad, pero may nahanap akong bakas sa isang lumang bank vault sa Switzerland na nakapangalan sa isang dummy corporation ni Don Teodoro. Kailangan lang nating mapatunayan na ikaw ang legal na benepisyaryo. Paliwanag niya. Kinuha ko ang isang basahan at mariing pinunasan ng mesa. Tila ang duming tinatanggal ko ay ang alaala ng mga Salazar. Ang bawat kuskos ay may kalakip na pangako. Pangakong hindi ako titigil hanggat hindi sila nagbabayad. Isang marang, yang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng karinderya. Ang makintab nitong pintura ay labis na agaw eksena sa gitna ng maruming kalsada. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at doon ay tumambad ang isang pares ng matang puno ng pangungutya at poot. Ang tibok ng puso ko ay bumilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na galit na muling nagising. Ang taong nasa loob ng sasakyan ay ang huling inaasahan kong susubaybay sa akin sa lugar na ito. Tingnan mo nga naman ang swerte mo, Narda. Mula sa pagiging Salazar, nauwi ka sa pagiging tagapagsilbi ng mga dukha. Ang boses ni Doña Esmeralda ay umalingaw-ngaw, puno ng mapanghamak na tawa na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Bumaba ang kanyang mga mata sa aking tiyan.
at ang kanyang ngiti ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapanganib na kislap sa kanyang tingin. Akala mo ba ay makakatakas ka sa amin? Ang batang yan, hinding-hindi ko papayag ang maging mansa sa aming pangalan. Ang pera ay pwedeng kitain, Doña Esmeralda, pero ang danggal na tinapakan nyo ay hinding-hindi niya mabibili kahit ubusin nyo pa ang yaman ng mga Salazar. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng mamahaling sasakyan. Lumabas si Doña Esmeralda na tila isang banyagang napadpad sa isang maduming mundo. Hawak niya ang isang mamahaling panyo na nakatakip sa kanyang ilong, tila nandidiri sa amoy ng bagong at usok na nagmumula sa aming karinderya. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa bitak-bitak na semento ay tila isang insulto sa bawat taong nagpapakahirap sa lugar na yon. Narda, tignan mo ang paligid mo. Wika niya, habang ang kanyang mga mata ay nanunuring lumilibot sa mga lumang silya at kupas na pader. Dito mo babalak palakihin ang batang yan? Sa gitna ng mga langaw at dumi? How pathetic! Isang malaking kahihiyan sa pamilya Salazar kung malalaman ng media na ang dating asawa ng anak ko ay nagtitinda ng pagkain sa bangketa. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Inilapag ko ang hawak kong sandok sa ibabaw ng lamesa nang walang ingay. Wala na akong koneksyon sa mga Salazar, Doña Esmeralda, kaya wala na rin kayong karapatang pakialaman kung paano ko bubuhay ng anak ko. Isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Binuksan niya ang kanyang mamahaling bag at kinuha ang isang checkbook. Kumuha siya ng pluma at mabilis na nagsulat ng isang halaga na sapat na para bumili ng isang maliit na bahay. Narito! Inihagis niya ang tseke sa ibabaw ng lamesang puno ng mansa ng mantika. Kunin mo yan. Umalis ka ng Maynila. Magtago ka sa probinsya at siguraduhin mong hinding-hindi na namin maririnig ang pangalan mo. At ang batang yan, huwag mo nang tangkaing gamitin siya para makahingi pa ng pera sa amin sa hinaharap. Tiningnan ko ang tseke. Ang mga numerong nakasulat doon ay tila mga uod na gumagapang sa aking paningin. Nararamdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa put na gustong sumabog mula sa aking dibdib. Bakit? Ang boses ko ay naging mahina pero matalim. Natatakot ba kayo, Doña Esmeralda? Natatakot ba kayo na balang araw ay tumayo ang batang ito sa harap nyo at bawiin ang lahat ng ninakaw nyo sa aking ama? Ang mukha ni Esmeralda ay biglang namutla. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay naglaho, napalitan ng isang ekspresyong puno ng gulat at kaba. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na talaga. Alam ko na ang lahat. Dagdag ko habang humahakbang palapit sa kanya. Alam ko ang ginawa niyo kay Don Teodoro. Alam ko na ang bawat pundasyon ng mansyong tinitirhan niyo ngayon ay nakatayo sa dugo at pawis ng tatay ko. Kaya ang checking ito, itabi niyo yan. Kinuha ko ang check at dahan-dahang pinunit sa harap ng kanyang muka. Ang bawat punit ay tila isang deklarasyon ng giyera. Pagkatapos, ibinalik ko ang mga piraso ng papel sa loob ng kanyang sasakyan. Ang gusto ko ay hindi ang bariya niyo. Ang gusto ko ay ang katarungan. Sa gitna ng aming pagtatalo, isa pang pinto ng sasakyan ang bumukas. Lumabas si Clara, ang babaeng ipinalit ni Mateo sa akin. Nakasuot siya ng isang makinang na cocktail dress at may hawak na isang imbitasyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa aking maruming apron. "Oh, Narda, don't be so dramatic," sabi ni Clara habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang buhok. "Nandito lang kami para ibigay ito. We're getting married next month. And since ikaw naman ang dating reyna ng bahay, we thought you should know. But then again, look at you now. Parang hindi ka naman bagay sa party namin." Iniabot niya sa akin ang imbitasyon, isang mamahaling papel na kulay ginto at puti. Nang buksan ko ito, tila isang libong patalim ang bumaon sa aking puso nang makita ang pangalan ni Mateo at Clara na magkayakap sa larawan. "Umalis na tayo, Clara," wika ni Doña Esmeralda habang mabilis na sumasakay sa loob ng kotse. "Wala tayong mapapala sa taong wala ng isip." Humabol ako ng tingin habang mabilis na humaharurot ang kanilang sasakyan palayo, iniiwan ng isang makapal na usok
na nagpasinghap sa akin. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking puson. Napahawak ako sa gilid ng lamesa. Ang aking mga binti ay nagsimulang manginig. Narda, anong nangyayari? Ang boses ni Ignacio ay puno ng pag-aalala habang tumatakbo siya patungo sa akin. Ang bata, bulong ko. Naramdaman ko ang isang mainit na likido na dumadaloy sa aking hita. Tumingin ako sa ibaba at nakita ang isang bahid ng pula sa aking sapatos. Ang mundo ay nagsimulang umikot ng mabilis hanggang sa ang lahat ay naging itim. Hindi sapat ang luha para bayaran ang buhay na muntik na mawala, pero sapat ang galit para sunugin ang mansyon nagtapon sa atin sa dusa. Ang puting kisame ng ospital ay tila isang malaking pader na nagpapaalala sa akin kung gaano ako kalapit sa bingit ng kamatayan. Ang amoy ng disinfectant ay humahalos sa pait ng gamot sa aking dila, habang ang bawat dahan-dahang pagdaloy ng likido mula sa IV drip ay tila isang orasan na nagbibilang ng aking natitirang lakas. Sa tabi ko, ang isang makina ay naglalabas ng isang regular na tunog ng pagtibok. Isang mahina ngunit matatag na ritmo na nagpaputunay na ang aking anak ay lumalaban pa rin sa loob ng aking sinapupunan. Narda, kailangan maging kalmado ka, bulong ni Ignacio. Nakaupo siya sa gilid ng aking kama. Ang kanyang mga mata ay pagod ngunit puno ng determinasyon. Sabi ng doktor, threatened abortion ang nangyari dahil sa matinding stress. Isang maling galaw, isang matinding emosyon pa, at baka hindi na natin kayanin. Hinaplos ko ang aking tiyan sa ilalim ng manipis na kumot. Hindi ako susuko, Ignacio. Pero hindi rin ako pwedeng nakahiga lang dito habang naghahanda sila sa kanilang marangyang kasal gamit ang perang ninakaw sa tatay ko. Tumayo si Ignacio at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malayo at nagnaningning na mga ilaw ng lungsod. Huwag kang mag-alala. Habang nagpapalakas ka, sisimulan ko na ang unang hakbang. Kailangan nating makuha ang mga papeles na sinasabi ni Nanay Isabel. At may paraan na ako kung paano makakapasok sa loob ng mansyon nang hindi na napapansin. Nang gabing iyon, habang ang buong syudad ay natutulog, si Ignacio ay nagbihis bilang isang tauhan ng isang maintenance company na mag-aayos ng mga linya ng kuryente sa kaliyang kinaroroonan ng mansyon ng mga Salazar. Ang malaking gate ng mansyon ay tila isang bibig ng isang dambuhala na handang lumamon ng kahit sinong mangahas na pumasok. Sa loob, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Ang bawat hakbang ni Ignacio sa damuhan ay maingat, pilit na hindi lumilika ng kahit anong ingay na maaaring makagising sa mga nagbabantay na gwardiya. Gamit ang isang blueprint na nakuha niya mula sa mga lumang record ng kumpanya, tinunto niya ang daan patungo sa likurang bahagi ng bahay kung saan matatagpuan ang mga kwarto ng mga katulong. Sa gitna ng kadiliman ng kusina, isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa isang sulok. Isang matandang babae na may hawak na isang lumang rosaryo. Ang kanyang muka ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talas pa rin ng dati. Nanay Isabel! Bulong ni Ignacio. Ang matanda ay napasinghap ng mahina, ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Inutusan ako ni Narda, sagot ni Ignacio habang dahan-dahang lumalapit. Alam ko ang tungkol sa liham ni Don Teodoro. Alam ko ang nakita mo noong gabing mamatay siya. Nanginig ang mga labi ni Nanay Isabel. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Gabi-gabi akong hindi makatulog dahil sa bigat ng lihim na ito. Pero kailangan nating bilisan. Si Doña Esmeralda, laging gising ang kanyang mga tenga kahit natutulog ang kanyang mga mata. Dinala ni Nanay Isabel si Ignacio sa isang maliit na bodega sa ilalim ng hagdanan. Isang lugar na puno ng mga lumang gamit at alikabok. Doon, sa loob ng isang butas sa dingding na natatakpan ng isang lumang larawan, kinuha ng matanda ang isang maliit na kahon na gawa sa metal. Nandito ang lahat, sabi ni Nanay Isabel habang iniabot ang kahon kay Ignacio. Ang orihinal na kasunduan, ang mga dokumento ng shares at ang huling sulat ni Teodoro para kay Narda.
Ngunit bago pa man maisara ni Ignacio ang kanyang bag, isang biglang pagliwanag ang bumalot sa buong silid. Ang pinto ng bodega ay marahas na bumukas. At doon ay tumambad ang isang figura na may hawak na isang telepono. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at tagumpay. Sabi ko na nga ba, may traidor sa pamamahay na ito. Ang boses ni Clara ay matinis at puno ng pagkamuhi. At akala niyo ba ay makakaalis kayo rito ng ganun-ganun lang? Mabilis na tumunog ang isang sirena mula sa labas ng mansyon. Ang tunog ng papalapit na mga otoridad ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang plano. Napatingin si Ignacio kay Nanay Isabel at pagkatapos ay sa hawak niyang bag. Ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na paghihintay. Ang katapatan ay hindi nababayaran ng bariya, lalo na kung ang bariya ay galing sa kamay na may bahid ng dugo. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Habang nakatitig ako sa nanlilisik na mga mata ni Clara, ang liwanag mula sa kanyang cellphone ay tila isang sumisila na apoy sa gitna ng madilim na bodega. Sa likod ko, nararamdaman ko ang panginginig ng mga kamay ni Nanay Isabel. Ang kanyang mahinang paghinga ay puno ng takot na baka ito na ang huling gabi ng kanyang pananatili sa mundong ito. Akala niyo ba ay ganon kadaling pasukin ang pamamahay na ito? Ang boses ni Clara ay puno ng pagyayabang, isang matulis na tunog na tila humihiwa sa katahimikan. Isang hamak na katulong at isang basurerong abogado? You really thought you could outsmart us? Inilagay ni Ignacio ang kanyang sarili sa harap ni Nanay Isabel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bag na naglalaman ng katotohanan. Wala kaming ninanakaw, Clara. Binabawi lang namin ang pagmamay-ari na sadyang kinuha ninyo ng walang pahintulot. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Nanay Isabel mula kay Clara. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng bodega. Traidor! Matapos kang pakainin at patuluyin ng mga Salazar sa loob ng maraming taon, ganito ang isusukli mo? You ungrateful old hag! Napaatras ang matanda. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang namumulang pisngi. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng pagsuko. Hindi ako traidor, Clara. Ang mga Salazar ang tunay na traidor. Pinanood kong mamatay si Don Teodoro habang ang mga amo mo ay nagbubunyi. Ang bawat sentimong ginagastos mo sa iyong karangyaan ay galing sa pawis ng taong pinatay ninyo. Dahil sa galit, muling itinaas ni Clara ang kanyang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na nahawakan ni Ignacio ang kanyang braso. Ang diin ng pagkakahawak ni Ignacio ay naging sanhi ng pagdaing ni Clara. Huwag mo susubukang saktan siya muli. Ang boses ni Ignacio ay mababa, parang isang kulog na nagbabanta ng malakas na bagyo. Bitawan mo ako! Guards! Police! Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay naging matinis sa takot at galit. Ang matinis na tulog ng sirena ng pulis ay lalong lumakas. Ang asul at pulang liwanag ay nagsimulang sumilip sa mga maliliit na siwang ng bodega. Alam ni Ignacio na wala na silang oras. Tumingin siya kay Nanay Isabel, isang tingin na puno ng paghingi ng paumanhin at pangako. Nanay Isabel, kailangan nating umalis, bulong ni Ignacio. Ngunit umiling ang matanda. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na rosaryo mula sa kanyang bulsa at isinuot ito sa leeg ni Ignacio. Ilayo mo na ang mga papeles na yan. Iligtas mo si Norda at ang bata. Ako na ang bahala rito. Hindi nila ako sasaktan dahil alam nilang marami pa akong sikretong hawak na hindi pa ninyo alam. Pero nanay... Go! Sigaw ni Nanay Isabel habang itinutulak si Ignacio patungo sa isang maliit na bintana sa itaas na bahagi ng bodega. Huwag mong hayaang mawala ng saysay ang sakripisyo namin! Sa gitna ng kaguluhan, marahas na bumukas ang pinto ng bodega. Pumasok ang mga armadong gwardiya kasama ang ilang mga pulis. Mabilis na tumalang si Ignacio palabas ng bintana. Ang kanyang katawan ay dumanas ng matinding sakit sa pagbagsak sa matitigas na halaman sa labas. Ngunit hindi niya binitawan ang bag. Sa loob ng ospital, biglang nagising si Narda. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang kanyang pawis ay malapot na dumidikit sa kanyang noo.
Naramdaman niya ang isang matinding kaba na tila isang itim na ulap na bumabalot sa kanyang puso. Ignacio? Nanay Isabel? Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag ang dilim ng silid. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Hindi ito si Ignacio. Hindi rin ito ang nurse. Isang figura ang nakatayo doon. Ang anino nito ay mahaba at nakakatakot sa ilalim ng malamig na liwanag ng hallway. Narda, masyado ka namang nagmamadaling gumaling. Ang boses ni Mateo ay malamig, walang bakas ng pag-ibig, tila isang hatol na walang hanggan. Akala mo ba ay hahayaan kitang mabuhay ng payapa matapos mo subukang sirain ang pamilya ko? Nandito ka ba para tapusin ang hindi mo natapos nung gabing itinapon mo ako sa ulan? Ang boses ni Narda ay mahina, parang isang paos na huni ng ibong may bali ang pakpak. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa anino ni Mateo. Ang puting kumot na nakabalot sa kanya ay tila isang puting bandila ng pagsuko. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang puso niya ay nag-aalab sa galit na hindi kayang patayin ng kahit anong gamot. Ang amoy ng ospital, ang matapang na amoy ng alkohol at kamatayan, ay tila mas lalong naging suffocating sa presensya ng lalaking dati niyang minahal. Humakbang palapit si Mateo. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa tiles ay tila isang mabagal na martsa ng hatol. Hindi siya tumingin sa monitor na nagpapakita ng mahinang tibok ng puso ng kanilang anak. Ang kanyang titig ay tila isang piraso ng yelo na idinidiin sa balat ni Narda. Masyado kang naging matapang, Narda. Ang boses ni Mateo ay mababa, puno ng mapanganib na kalmado. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang ginagawa niyo ng abogadong yon? Pinasok niyo ang pamamahay namin. Tinangka ninyong nakawan ang nganay ko. Do you really think you can win this game? Inabot ni Mateo ang IV line na nakakabit sa kamay ni Narda. Dahan-dahan niyang hinawakan ng manipis na tubo, ang kanyang mga daliri ay tila nagigigil na pigilin ang daloy ng gamot na nagbibigay ng lakas sa asawa. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay na paghihintay para kay Narda. Wala kaming ninanakaw, Mateo. Ang boses ni Narda ay gumaralgal, ngunit hindi siya umiwas ng tingin. Binabawi lang namin ang ninakaw ng tatay mo sa pamilya ko. Ang kumpanyang ipinagmamalaki mo? Ang perang ipinapakain mo sa Clara na yan? Lahat yan ay galing sa dugo ng tatay ko. Isang marahas na tawa ang lumabas sa mga labi ni Mateo. Isang tawang walang kasing pait. History is written by the winners, Narda. At sa kwentong ito, kayo ang talunan. Kayo ang basura. At ang basurang tulad mo ay dapat nang itapon bago pa makapangamoy. Mariin niyang hinawakan ang panga ni Narda. Pilit na inihaharap ang mukha nito sa kanya. Pirmahan mo ang annulment papers at ang waiver na nagsasabing wala kang karapatan sa kahit anong shares. Gawin mo ito at hahayaan kitang mabuhay. Ikaw at ang batang yan na hindi ko naman sigurado kung akin ba talaga. Naramdaman ni Narda ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Ang monitor sa gilid ay biglang naglabas ng mabilis at magulong tunog. Ang ritmo ng tibok ng puso ay tila isang babala. Ang bata sa loob ay nararamdaman ang takot ng kanyang ina. Bitawan mo ako, bulong ni Narda. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ng kanyang anak. Huwag mong idamay ang anak ko. Anak natin? Panguwat yan ni Mateo, habang mas dahan-dahang hinihigpitan ang pagkakahawak sa tubo ng IV. I don't see a child here. I only see a mistake that needs to be corrected. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang nurse ang pumasok na may hawak na tray na mga gamot. Sa isang iglap, binitawan ni Mateo ang panga ni Narda at maayos na tumayo, ang kanyang muka ay biglang nagbago. Mula sa pagiging isang demonyo ay naging isang nag-aalalang asawa. I'll give you 24 hours, Narda, bulong ni Mateo, habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng asawa sa harap ng nurse. Pag-isipan mo ng mabuti. Ayaw nating pareho may mangyaring masama sa'yo at sa baby natin. Nang makaalis si Mateo, naiwan si Narda na nanginginig ang buong katawan. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikibaka. Tumingin siya sa monitor at doon, nakita niyang dahan-dahang bumabalik sa normal ang ritmo.
Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, isang bagong pakiramdam ang nagsisimulang mabuo. Isang pakiramdam na mas matalas pa sa kahit anong kutsilyo. Ang kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng unan ay biglang nag-vibrate. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nakuha ko na ang lahat. Huwag kang susuko. Ang bukas ay atin na. Kasabay ng pagbasa niya sa mensahe, naramdaman ni Narda ang isang malakas na sipa mula sa loob. Tila sinasabi ng kanyang anak na oras na para lumaban, na ang oras ng pagtangis sa ilalim ng ulan ay tapos na. Sino ang nagpadala ng mensaheng yon kung si Ignacio ay kasalukuyang tinutugis ng mga pulis? At ano ang gagawin ni Narda kapag nalaman niyang ang taong inaakala niyang patay na ay buhay pa pala at nagmamasid mula sa malayo? Ang mahabang buhok na ito, ang huling tanikala na nag-uugnay sa akin kay Mateo. At ngayong gabi, bawat hibla nito ay magiging saksi sa aking muling pagsilang. Ang liwanag ng bumbilya sa loob ng maliit na banyo ng ospital ay tila ng ungutya sa aking maputlang muka. Nakatitig ako sa salamin, sa babaeng may malalim na bilog sa ilalim ng mga mata, sa babaeng tila tuyot na halaman na malapit ng mamatay. Hinawakan ko ang aking mahabang buhok. Ang buhok na laging hinahaplos ni Mateo nung akala ko ay mahal niya ako. Ngunit sa bawat haplos na yon, may kasamang lason na unting pumatay sa aking pagkatao. Kinuha ko ang gunting na hiningi ko sa nurse para sa aking personal hygiene. Malamig ang bakal nito sa aking mga daliri. Walang pag-aalinlangan. Narinig ko ang dahan-dahang pagputon ng talim sa makapal kong buhok. 1, 2, 3 beses. Ang bawat pagsak ng itim na hibla sa puting tiles ng sahig ay tila mga bumibitaw na kadena mula sa aking leeg. Nang matapos ako, hindi na ang mahinang Narda ang nakikita ko. Ang buhok ko ngayon ay maikli na, hanggang balikat na lamang, matalas ang mga dulo, at tila nagbibigay ng bagong diin sa aking panga. Ang aking mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ngayon ay nagniningning sa apoy ng determinasyon. Anak, bulong ko habang hinihimas ang aking tiyan. Hindi na tayo magtatago. Oras na para sila naman ang manginig. Bumukas ang pinto ng aking silid. Pumasok si Ignacio, may pasa sa kanyang pisingi at bahid ng tuyong putik sa kanyang suot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Inilapag niya ang isang makapal na envelope sa ibabaw ng aking kama. Narda, you did it! Wika ni Ignacio. Ang boses niya ay gumaralgal sa emosyon. The original shares! Ang pirma ni Don Teodoro ay nareto. Kasama ang testamento na nagsasabing sa iyo mapupunta ang lahat sa oras na mamatay siya. At ang huling sulat niya, Narda, alam niya. Alam niya na papatayin siya ni Ricardo Salazar. Pinuksan ko ang sulat. Ang sulat kamay ni tatay ay tila humahaplos sa aking puso mula sa kabilang buhay. Ang bawat salita niya ay puno ng pagmamahal at babala. Ferdinanda, anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang matakot. Ang yaman na ito ay hindi sumpa, kundi sandata para protektahan ka. Ikaw ang tunay na Salazar. Ignacio, kailan ang anibersaryo ng kumpanya? Tanong ko habang itinutupi ang sulat ng may pag-iingat. Sa Makalawa na, Narda, sa Manila Hotel. Doon din nila balak i-anunsyo ang kasal ni Mateo at Clara. Sagot ni Ignacio. Tila nababasa ang tumatakbo sa aking isipan. Magaling, sabi ko habang dahan-dahang tumatayo mula sa kama. Ang sakit sa aking puson ay tila naglaho na, napalitan ng isang kakaibang lakas. Gusto kong magmukhang reyna sa gabing yon. Gusto kong makita nila ang bawat sentimo ng yaman na kinuha nila sa amin na suot-suot ko. Lumapit si Ignacio sa akin. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa aking balikat. Narda, it's a dangerous move. You're pregnant. Baka atakihin ka nila. Let them try, Ignacio. Ang boses ko ay kasing lamig ng bakal ng gunting kanina. They spent years making me feel like garbage. It's time for them to realize that even garbage can start a fire that will burn their entire empire to the ground. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nag-type. Pinadalhan ko ng mensahe ang aking dating stylist.
ang tanging tao sa mundo ng mga Salazar na naging mabait sa akin. Dress me up for a funeral, Joseph, but not for mine, for theirs. Ngunit sa gitna ng aking paghahanda, isang katotohanan ang hindi ko pa nasasabi kay Ignacio. Ang misteryo, song text message na natanggap ko kanina ay hindi galing sa kanya. Tiningnan ko muli ang screen ng aking telepo. Ang numerong iyon, pamilyar sa akin. Isang numerong matagal ko nang hindi nakikita mula nang mawala ang aking ama. Narda, may problema ba? Tanong ni Ignacio nang mapansin ang pagbabago sa aking muka. Huminga ako ng malalim. Pilit na itinatago ang kaba. Wala. Handa na ba ang mga abogado mo? Lahat sila ay handa na sa signal mo. Tumingin ako sa labas ng bintana ng ospital. Ang mga ilaw ng syudad ay tila naghihintay sa aking pagdating. Ngunit sa likod ng aking isipan, isa lang ang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Sino ang taong nagpadala ng mensahe? At kung buhay pa nga ang aking ama, bakit na lang siya nagpapakita kung kailan ang lahat ay huli na? Ang bawat kislap ng diamante sa aking leeg ay hindi palamuti, kundi ang mga luha ng aking ama na naging bato dahil sa inyong kataksilan. Ang marangyang ballroom ng Manila Hotel ay punong-puno ng halimuyak na mamahaling, bulaklak at amoy ng tagumpay. Ang mga kristal na chandelier sa itaas ay naglalabas ng liwanag na tila libu-libong bituin na sumasaksi sa pagtitipon ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Esmeralda, suot ang kanyang kulay gintong gown habang hawak ang isang baso ng champagne. Tonight we celebrate not just 30 years of Salazar Group, but also the union of my son Mateo to a woman who truly belongs to our world. Clara. Ang boses ni Esmeralda ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng kapalaluan. Ang mga tao ay nagsimulang magpalakpakan, habang si Mateo at Clara ay nakangiti sa harap ng mga kamera. Ngunit ang palakpakan ay biglang naputol nang marinig ang dahan-dahang pagbukas ng malaking pinto ng ballroom. Ang tunay na tunog ng mabigat na kahoy na humahampas sa dingding ay tila isang babala na nagpatahimik sa lahat. Ang mga ulo ay sabay-sabay na lumingon sa dulo ng pulang alpombra. Doon, nakatayo ang isang babaeng hindi nila nakilala sa unang tingin. Nakasuot ako ng isang mahabang itim na gown na gawa sa seda, nahapit sa aking katawan, ngunit maingat na nagtatago sa aking tiyan. Ang aking maikling buhok ay nakasuklay ng maayos, nagbibigay ng diin sa aking matalas na panga at madidilim na mata. Ang bawat hakbang ko sa ibabaw ng alpombra ay tila isang dagundong sa gitna ng katahimikan. Narda? Ang bulong ni Mateo ay sapat na para marinig ng mga nasa unahan. Ang kanyang baso ay dahan-dahang ngiwalay sa kanyang pagkakahawak, bumagsak sa sahig at nagkalat ang mga piraso ng kristal kasabay ng pagtalsik ng alak sa kanyang sapatos. Hindi ako huminto hanggang sa makarating ako sa harap ng entablado. Tiningnan ko si Doña Esmeralda na ngayon ay tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ang kanyang labi ay nanginig sa ilalim ng kanyang makapal na kolorete. Sino ang nagpapasok sa basurang ito? Guards! Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot at ingit. Hindi na kailangan ng gwardiya, Clara. Ang boses ko ay kalmado, matatag, at punong-puno ng otoridad na hindi nila kailanman narinig sa akin noon. Nandito ako dahil ito ay patitipon ng mga Salazar. At bilang may-ari ng 51% ng kumpanyang ito, ako ang dapat na nag-iimbita sa inyo, hindi ang baliktad. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng ballroom. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang magkislapan ng kanilang mga camera. Ang mga flash ay tila mga kidlat na tumatamas sa mukha ni na Esmeralda at Mateo. You're lying! Wala kang kahit ano, Narda! Isang hampas lupa ka lang na pinulot namin sa kalsada! Sigaw ni Esmeralda habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Inilabas ko ang isang orihinal na sertipiko ng shares mula sa aking envelope at itinaas ito para makita ng lahat. Ang tatay ko, si Don Teodoro, ang nagpundar ng kumpanyang ito. At sa ilalim ng batas, ang lahat ng shares na ninakaw ni Ricardo Salazar ay otomatikong babalik sa akin, ang kanyang nag-iisang tagapagmana.
Lumapit si Mateo sa gilid ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at pait. Norda, anong ginagawa mo? Huwag mong gawin ito sa harap ng lahat. Pag-usapan natin ito ng pribado. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang lalaking nangako sa akin ng proteksyon, pero siya rin ang unang sumaksak sa aking likod. Tapos na tayong mag-usap, Mateo. Nung gabing itinapon niyo ako sa ulan, doon natapos ang bawat pagkakataon niyo. Humarap ako sa lahat ng bisita. Itinaas ang aking ulo ng may danggal. Simula sa gabing ito, ang Salazar Group ay magkakaroon ng bagong pamunuan. At ang unang utos ko bilang may-ari ay ang pag-audit sa lahat ng nakaw na yaman na ginamit ninyo sa loob ng 30 taon. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay biglang namutla at sa isang iglap, naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa braso ni Mateo para hindi matumba. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang narinig ko sa aking earpiece. Ang boses ni Ignacio. Norda, tumingin ka sa kaliwang bahagi ng ballroom. May hindi inaasahang bisita. Tumingin ako at doon, sa gitna ng mga tao, nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng puting barong. Ang kanyang mukha ay matanda na. May mga pilat ng panahon. Pero ang kanyang mga mga mata niya ay kamukhang-kamukha ng sa akin. Ang puso ko ay tila tumalang sa aking dibdib. Buhay si tatay? Ngunit bakit siya nakatayo sa tabi ng mga gwardiya ng mga Salazar at bakit may hawak siyang baril na nakatago sa ilalim ng kanyang barong? Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan. At ang inyong hangganan ay ang katotohanang hindi nyo kayang patayin. Ang paligid ay tila naging isang malabong larawan sa aking paningin, habang ang mga flash ng camera ay patuloy na tumatama sa aking mukha. Ngunit ang mas nakakasilaw ay ang figura ng lalaking nakatayo sa dulo ng silid. Ang lalaking may mga matang nagpapaalala sa akin ng aking kabataan. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang malakas na katok sa aking dibdib. Pilit na kumakawala sa gitna ng tensyon. Narda! Tumingin ka sa akin! Ang boses ni Mateo ay puno ng desperasyon habang hinahawakan niya ang aking braso. Ano bang pinagsasabi mo? Anong shares? Nakalimutan mo na ba kung saan ka nanggaling? Kami ang nagbigay sa'yo ng lahat. Marahas kong binawi ang aking braso. Ang hapdi ng kanyang pagkahahawak ay wala pa sa kalahati ng hapdi ng kanyang pagtatraidor. Huwag mo akong hahawakan, Mateo. Ang lahat na sinasabi mo ay pag-aari ko simula't simula pa. Ang kumpanyang ito ay nakatayo sa isang malaking krimen, at ngayong gabi, sisiguraduhin kong babagsak ang bawat pader nito. Guards! Bakit hinahayaan niyo pa ang babaeng ito na magsalita? Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang pilit na inaayos ang kanyang nagulong buhok. Ilabas siya rito! She's mentally unstable. Hindi siya si Narda. Isa siyang impostor. Ngunit walang gumalaw sa mga gwardiya. Nakatayo lang sila. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Ignacio na dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado kasama ang 3 lalaking nakasuot ng barong. Ang mga abogado mula sa Securities and Exchange Commission. The audit starts now, Doña Esmeralda. Wika ni Ignacio. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol. Mayroon kaming ebidensya ng embezzlement at ang iligal na paglilipat ng shares ni Don Teodoro matapos siyang lasunin sa loob ng mansyong ito. Isang malakas na pagsinghap ang umalinganggaw sa ballroom. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay mabilis na kumukuha ng video. Ang prestihyo ng mga Salazar ay unti-unting naglalaho, tila isang kastilyong buhangin na hinahampas ng malakas na alon. Sa gitna ng kaguluhan, nakita kong gumalaw ang lalaking kamukha ni tatay. Dahan-dahan niyang inilabas ang baril mula sa loob ng kanyang barong. Ang aking hininga ay tila tumigil. Tatay, huwag! Ang tanging lumabas sa aking mga labi, ngunit hindi sa akin nakatutok ang baril. Nakatutok ito sa malaking portrait ni Don Ricardo Salazar na nakasabit sa gitna ng entablado. Isang tunay na pagputok ang narinig. Ang tunog ng bala na tumama sa canvas at ang pagbasag ng salamin ng portrait ay nagdulot ng matinding hiyawan sa loob ng hotel. Ang mga tao ay nagtakbuhan, nagkakagulo para makahanap ng malalabasan. Mamatay tao kayo!
Sigaw ng matandang lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pait at paghihigante. Ibinigay ko ang buhay ko para sa kumpanyang ito, pero pinatay niyo ako sa harap niyang anak ko! Agad na dinaluhong ng mga gwardya ang matandang lalaki. Ngunit bago pa man nila ito mahawakan, humarang si Nanay Isabel na tila himalang nakalaya mula sa kanyang pagkaka-lockdown. Ang kanyang muka ay puno ng luha habang nakayakap sa matanda. "Teodoro, itigil mo na ito!" Sigaw ni Nanay Isabel. Nanlamig ang buong katawan ko. Teodoro, ang tatay ko? Ngunit ang tatay ko ay namatay 10 taon na ang nakalilipas. Ang aking paningin ay nagsimulang magdilim. Ang stress ng gabing ito ay tila sumusobra na para sa aking kalagayan. Napahawak ako sa aking tiyan. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot na tila gustong pumunit sa aking pagkatao. "Narda!" Ang huling narinig ko ay ang boses ni Mateo na tumatawag sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit ang naroon, kundi isang takot na tila ngayon lang niya naramdaman. Bago ako tuluyang mawalan ng ngalay, nakita kong lumapit ang matandang lalaki sa akin. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng kalyo ay humaplos sa aking pisingi. "Patawad, anak. Patawad kung kailangan kong magtago para protektahan ka." Sino ba talaga ang taong ito? At kung buhay ang aking ama, sino ang lalaking inilibing ko 10 taon na ang nakalilipas sa ilalim ng ulan? Ang bawat piraso ng kristal sa sahig ay tila mga alaala ng isang kaharyang nakatayo sa buhangin. Nagniningning pero madaling gumuho sa isang ihip ng katotohanan. Ang paligid ay naging isang malaking gulo ng mga hiyawan at mabilis na pagtakbo ng mga tao. Ngunit para sa akin, ang lahat ay tila gumagalaw sa ilalim ng tubig. Ramdam ko ang lamig ng sahig sa aking balat, habang ang init ng dugo na dumadaloy sa aking mga binti ay nagpapaalala sa akin ng panganib na kinakaharap ng aking anak. Ngunit sa gitna ng kadilimang unting lumalamon sa aking paningin, ang mukha ni tatay ang tanging liwanag na itinititig ko. "Teodoro! Dakpin ang lalaking yan! Mamamatay tao siya!" Ang matinis na tili ni Doña Esmeralda ay umalingaw-ngaw, puno ng desperasyon habang nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri sa aking ama. Ngunit ang mga pulis na pumasok sa ballroom ay hindi lumapit kay tatay. Sa halip, pinalibutan nila si Doña Esmeralda at ang namumutlang si Mateo. "Doña Esmeralda Salazar, you are under arrest for the attempted murder of Teodoro Galvez and for multiple counts of falsification of documents and grand fraud." Ang boses ng opisyal ay tila isang hatol ng tadhana na nagpatahimik sa buong silid. "No! Hindi maaari! Mateo, do something!" Sigaw ni Esmeralda. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang reyna, kundi isang talunang kontrabida na pilit kumakapit sa kanyang huling hininga ng kapangyarihan. Napatingin ako kay Mateo. Nakatayo siya doon. Hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa kanyang ina at sa akin na nakahiga sa sahig. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ng karangyaan na kanyang ipinagmalaki ay napatunay ang galing sa isang karumal-dumal na krimen. "Patawad, Narda!" Ang bulong ni Mateo ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata ay sapat na para burahin ang anumang natitirang pagmamahal para sa kanya. "Narda, anak, kumapit ka. Huwag kang bibitiw." Ang boses ni tatay ay puno ng pagsusumamo habang kinakarga niya ako. Naramdaman ko ang kanyang mga bisig, matitigas at puno ng kalyo, ang amoy ng tabako at kahoy na matagal ko nang kinalimutan. Ligtas na tayo. Hindi na tayo muling magtatago. Sa labas ng hotel, habang isinasakay ako sa ambulansya, nakita ko si Doña Esmeralda na pilit na isinasakay sa patrol car. Ang kanyang gintong gown ay gusot-gusot na. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila mga tanikala na nagpapabigat sa kanyang pagkatao. Biglang tumirik ang kanyang mga mata at dahan-dahang tumabingi ang kanyang mukha. Isang atake sa puso o stroke dahil sa matinding kahihiyan. Ngunit wala na akong naramdamang awa. Si Clara naman ay nakaupo sa gilid ng kalsada, umiiyak habang tinatakpan ang kanyang mukha mula sa mga kamera ng media. Ang pangarap niyang maging isang Salazar ay naglaho kasabay ng pagbagsak ng kanilang pangalan.
Sa loob ng ambulansya, hinawakan ni Ignacio ang aking kamay. Tapos na, Narda. Selyado na ang mga ari-arya nila. Ang lahat ng ninakaw nila ay ibinalik na sayo. You are officially the head of the Salazar Empire. Ngunit hindi ang yaman ang mahalaga sa akin. Tiningnan ko si tatay na nakaupo sa tabi ko, umiiyak habang hinahalikan ng aking no. Tay, sino ang inilibing natin noon? Mahina kong tanong. Huminga ng malalim si tatay. Ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin. Isang biktima ng aksidente na hindi na nakilala. Kinailangan kong gamitin ang pagkakataong yon para protektahan ka, Narda. Alam kong hindi titigil si Ricardo hanggat hindi ako patay. Akala ko, kapag wala na ako, pababayaan ka nila. Hindi ko akalang gagamitin ka rin nila. Pumikit ako habang ang sirena ng ambulansya ay nagsisimulang tumunog. Tila isang awit ng tagumpay at pagluluksa. Ngunit sa gitna ng aking kaginhawaan, naramdaman ko muli ang isang matinding kirot sa aking tiyan. Ang monitor sa aking tabi ay nagsimulang maglabas ng mabilis na beep. Doktor, ang pasyente! Ang tibok ng puso ng bata ay bumabagsak. Sigaw ng paramedic. Naramdaman ko ang takot na mas matindi pa sa takot na mamatay. Huwag ang anak ko. Lord, huwag ang anak ko. Bulong ko bago muling nilaman ng kadiliman ng aking diwa. Hindi sapat ang lahat ng yaman sa mundo kung ang hiningang nagbibigay ng buhay sa aking anak ay dahan-dahang nawawala. Ang puting liwanag ng operating room ay tila isang malupit na araw na pilit na binubulag ang aking paningin. Ang bawat ingay ng mga kagamitang bakal na inilalapag sa mga tray ay tila mga dagundong ng kulog sa loob ng aking ulo. Ramdam ko ang lamig ng aircon na tumatagos sa aking manipis na gown, ngunit ang mas matinding lamig ay ang pakiramdam na unti-unting nawawala ang koneksyon ko sa batang nasa loob ng aking sinapupunan. Doktor, bumabagsak ang blood pressure ng pasyente. We need to perform an emergency C-section now! Ang boses ng nurse ay puno ng taranta, isang matinis na tunog sa gitna ng kaguluhan. Sa kabilang panig ng pinto, sa malamig na hallway ng ospital, nakatayo si Teodoro at Ignacio. Ang bawat hakbang ni Teodoro ay mabigat. Ang kanyang mga kamay na dati ay kayang magbuhat na mabibigat na troso ay nanginginig sa takot. 10 taon siyang nagtago sa dilim para lamang sa kaligtasan ng kanyang anak, at noong nahanap na niya ito, tila babawiin naman ito ng tadhana. Biglang bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Mateo. Ang kanyang barong ay may bahid pa rin ng alak at alikabok mula sa hotel. Ang kanyang muka ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pagsisisi at pagod. Narda! Nasaan si Narda? Ang sigaw ni Mateo ay bumasag sa katahimikan ng waiting area. Mabilis na humarang si Ignacio. Ang kanyang mukha ay matigas na tila gawa sa bato. Wala kang karapatang mapunta rito, Mateo. Matapos ang lahat ng ginawa niyo, ang kapal pa rin na mukha mong magpakita rito? Anak ko ang nasa loob! Asawa ko siya! Giit ni Mateo pilit na lumalampas kay Ignacio. Isang malakas na pagkakahawak sa balikat ang nagpahinto kay Mateo. Humarap siya at nakita ang nanlilisik na mga mata ni Teodoro. Ang matandang lalaking inakala niyang matagal mang patay ay nakatayo sa harap niya. Ang aura nito ay puno ng put ng isang amang inulila ng sariling pamilya ni Mateo. Asawa? Ang boses ni Teodoro ay mababa ngunit puno ng kapangyarihan. Nung itinapon niyo siya sa ulan, tinapos mo na ang karapatan mong tawagin siyang asawa. Ang bawat luhang pumatak sa kanya ay isang pako sa kabao ng pagkatao mo. Umalis ka rito bago ko makalimutang tao ako. Napayuko si Mateo. Ang katahimikan ay naging mabigat, tila isang hato na hindi niya kayang takasan. Sa loob ng silid, ang aking pakikibaka ay nasa rurok na. Nararamdaman ko ang bawat hiwa, ang bawat hila. Ngunit ang tanging iniisip ko ay ang isang tunog na hindi ko pa naririnig. Come on, baby. Lumaban ka. Bulong ko sa aking isipan, habang ang aking paningin ay dahan-dahang naglalaho. Pagkalipas ng ilang minutong tila habang-buhay na paghihintay, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng operating room. Isang mahina, ngunit matinis na iyak.
Isang himig ng tagumpay laban sa lahat ng dusa. Ang tunay na tunog ng bagong buhay ay umalingaw-ngaw. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang mainit na agos ng luha sa aking mga pisingi. "It's a girl, Mommy! Isang malakas na sanggol!" Wika ng doktor habang dahan-dahang inilalapit sa akin ang isang maliit at kulubot na mukha. Sa sandaling madampi ang aking labi sa kanyang naramdaman kong ang lahat ng sakit ng nakaraan. Ang sampal ni Mateo, ang pangungutya ni Esmeralda, ang ulan sa Makati, ay unt-unting naghilom. Ang sugat sa aking puso ay naging isang pilat ng karangalan. Ngunit sa gitna ng aking kaligayahan, isang nurse ang pumasok na may dalang balita mula sa labas. "Ma'am, ang lalaking nagngangalang Mateo, ayaw niyang umalis. Sabi niya hindi siya aalis hanggat hindi niya nakikita ang bata. At mayroon siyang dalang dokumento mula sa kanyang abogado." Naningkit ang aking mga mata. Ang pag-ibig ay maaring patay na pero ang obsesyon ng mga Salazar ay tila isang sumpang ayaw silang tantanan. Papasukin niyo siya. Wika ko. Ang boses ko ay wala ng bakas ng panghihina. Gusto kong makita niya ang huling pagkakataong magiging Salazar ang anak ko bago ko palitan ang apelido niya. Anong nakasulat sa dokumentong dala ni Mateo? At sa pagbabalik ni Don Teodoro, handa na ba si Narda na harapin ang katotohanang ang kanyang ama ay mayroon ding sariling mga lihim na maaaring sumira sa bago niyang nahanap na kapayapaan? Ang huling tingin mo sa akin ay puno ng pagsisisi. Pero ang mga mata ng aking anak ang nagtuturo sa akin ng tunay na liwanag na hindi kailanman magmumula sa iyo. Ang dahan-dahang pag-ikot ng hawakan ng pinto ay tila isang babala na bumasag sa katahimikan ng aking silid. Pumasok si Mateo, hindi ang mayabang na bilyonaryong kilala ko, kundi isang lalaking tila pasan ang buong daigdig sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay mugto. Ang kanyang suot na barong ay gusot na at walang kislap. Tila isang anino ng nakaraang pilit kong kinakalimutan. Sa aking mga bisig, mahimbing na natutulog ang aking anak. Ang bawat mahinang paghinga niya ay tila isang himig ng kapa, yapaan na bumabalot sa akin. Isang proteksyong hindi kayang tibagin ng kahit na sinong Salazar. "Narda?" Ang boses ni Mateo ay nanginginig, puno ng pagsusumamo na tila isang dapit hapong naghihingalo. "Hayaan mo lang akong makita siya. Kahit sandali lang." Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatingin sa maliit na kamay ng aking anak na nakakapit sa aking daliri. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay na distansya sa pagitan naming dalawa. "Narito ang mga dokumentong sinasabi ko," wika niya habang dahan-dahang inilalapag ang isang folder sa dulo ng aking kama. "Yan ay ang aking lagda para sa annulment at isang sworn statement laban kay Mama at sa sarili ko. Inamin ko ang lahat, Narda, ang bawat kasinungalingan, ang bawat panggigipit. Hindi ko na kayang mabuhay sa ilalim ng mga aninong ito." Tiningnan ko ang folder, ngunit hindi ko iyon hinawakan. "Bakit na yun lang, Mateo? Bakit kailangan mo pang hintayin na magiba ang kaharian niyo bago mo nahanap ang konsensya mo?" Humakbang siya palapit, ngunit tumigil siya nang makita ang matigas kong tingin. "Natatakot ako, Narda. Natatakot ako mawala ka. Pero mas natatakot akong lumaki ang anak ko na kinamumuhian ang sarili niyang ama. Please, hayaan mo akong bumawi." Isang tuyot na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Isang tunog na puno ng pait. "Ang pagbawi ay para sa mga taong nagkamali, Mateo. Ang ginawa niyo sa akin ay hindi pagkakamali. Yon ay isang sadyang pagdurog sa aking pagkatao habang ako ay nagdadalang tao sa anak mo. Ang bawat sampal, ang bawat pagtaboy sa akin sa ulan, hindi yon mabubura ng isang pirasong papel." Dahan-dahan kong iniharap ang sanggol sa kanya. Sapat lang para makita niya ang mukha nito mula sa malayo. "Tingnan mo siya, Mateo. Ito ang batang itingang imo. Ito ang batang sinabi mong hindi mo anak. Masdan mo ang kanyang muka dahil ito ang huling beses na makikita mo siya bilang isang Salazar." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Mateo. Ang takot ay muling bumangon sa kanyang mga mata. Ang pangalan niya ay Hope Galvez. Galvez ang tunay na apelido ng tatay ko. Wala siyang bahid ng pangalan ninyo.
Ang bawat sentimo ng yaman na hawak ko ngayon ay gagamitin ko para siguraduhin hinding-hindi siya lalaki sa mundo ninyo. Nalaglag ang mga balikat ni Mateo. Ang tunay na tunog ng kanyang paghikbi ay umalingaw-ngaw sa silid, isang mahina at nakakaawang tunog ng isang taong huli na ang lahat. Lumapit siya at dahan-dahang sinubukang hawakan ang kumot ng bata, ngunit mabilis ko itong inilayo. Umalis ka na, Mateo. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo sa madaling araw. Tapos na ang palabas. Ang bawat sorry mo ay tila isang bariya na inihuhulog sa isang butas na alkansya. Walang laman, walang silbi. Narda, please. Guard! Tawag ko nang hindi inaalis ang tingin sa aking anak. Bumukas ang pinto at pumasok si Ignacio kasama ang mga security. Tumingin si Mateo kay Ignacio, isang tingin ng pagkatalo, bago siya dahan-dahang tumalikod. Ang kanyang bawat hakbang palabas ng silid ay tila isang paglilibing sa huling bahagi ng aking nakaraan. Nang sumara ang pinto, naramdaman ko ang isang matinding ginhawa. Tumingin ako kay Ignacio na dahan-dahang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman humihingi ng kapalit. Ligtas na kayo, Narda, bulong ni Ignacio habang hinahaplos ang aking kamay. Wala na ang mga Salazar. Ang bukas ay sa inyo na. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang tanong ang nananatili sa aking isipan. Tiningnan ko si Tatay Teodoro na pumasok din sa silid. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang folder na iniwan ni Mateo. Tay, totoo ba ang lahat ng nakasulat dito? Tanong ko. Umiwas ng tingin si tatay. Ang kanyang pananahimik ay tila isang mabigat na ulap na muling nagpapadilim sa aking paligid. May mga bagay na mas mabuting manatiling lihim, Narda. Pero tandaan mo, lahat ng ginawa ko ay para sa kapakanan mo. Anong lihim ang tinutukoy ni tatay? Bakit tila may takot sa kanyang mga mata nang makita niya ang sworn statement ni Mateo? At sa paglaya ni Doña Esmeralda mula sa ospital, handa na ba silang tanggapin ang pagkatalo? O meron pa silang huling alas na maaaring sumira sa kapa, ang pangarap ko? Ang sugat ng kahapon ay hindi na muling bubuksan ng bagong sikat ng araw, dahil ang bawat luhang pumatak ay naging diamanteng nagpapatatag sa aking pagkatao. Ang sariwang hangin ng madaling araw ay dahan-dahang humahap, los sa aking mukha, habang nakatayo ako sa malawak na terrace ng mansyong dati ay kulungan. Ngunit na yon ay naging simbolo na ng aking tagumpay. Wala na ang amoy ng lason at panglilinlang. Ang tanging nalalanghap ko na lamang ay ang halimuyak ng mga namumukadkad na rosas sa harden at ang amoy ng bagong ligo kong anak. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kaharian ng mga Salazar. Si Doña Esmeralda ay nananatiling nakaratay sa isang pasilidad dahil sa kanyang stroke, nakakulong sa isang katawang hindi na kayang mag-utos o manakit. Si Mateo naman ay tuluyan ng lumayo, nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya sa probinsya para bayaran ang mga utang na iniwan ng kanyang pamilya. Isang buhay na puno ng pagsisisi na hindi ko na kailanman binalikan. Sa aking mga bisig, si Hope ay dahan-dahang gumigising. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na inaabot ang aking mukha. Ang kanyang tawa ay tila isang musikang pumapawi sa bawat pait na naranasan ko sa ilalim ng ulan. Handa na ang lahat, Narda. Ang boses ni Ignacio ay narinig ko mula sa aking likuran. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na hindi na kailangan magsalita para iparamdam ang proteksyon. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagdidikta. Ang aming relasyon ay tila isang mabagal na apoy na dahan-dahang nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na mundo. Humarap ako sa kanya. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Salamat, Ignacio. Para sa lahat, nalaman ko rin ang lihim ni Tatay Teodoro. Ang dokumentong iniwan ni Mateo ay naglalaman ng katotohanan kahit si Tatay ay gumamit ng madidilim na paraan para protektahan ako noon. Mga desisyong ginawa niya sa gitna ng desperasyon. Ngunit pinili kong patawarin siya. Pinili kong intindihin na sa mundong puno ng mga Salazar, ang isang ama ay gagawa ng lahat para sa kanyang anak. Pinili naming ibaon ang mga lihim na iyon kasama ng mga abo ni Ricardo Salazar. Tumingin ako sa malayo.
Sa abot tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Ang yaman na hawak ko ngayon ay hindi ko ginagamit para sa karangyaan, kundi para sa mga kababayhang tulad ko noon, ang mga itinapon, ang mga sinaktan, at ang mga inakalang wala ng pag-asa. Ang Salazar Group ay pinalitan ko na ng pangalang Galvez Foundation. Natutunan ko na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang pagbuo muli sa sarili mong durog na puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong sumira sa iyo, kundi para sa sarili mo, upang hindi ka na muling maging bilanggo ng kanilang mga pagkakamali. Hinawakan ni Ignacio ang aking balikat, at sa pagkakataong ito hindi ako lumayo. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat habang pinapanood namin ang pagsilang ng isang bagong umaga. Tayong dalawa, baby? Bulong ko kay Hope habang hinahalikan ng kanyang no. Wala na ang ulan. Wala na ang mga veltnot sa ating puso. Tayo ay buo na. Sa gitna ng katahimikan ng umaga, ang tanging naririnig ay ang tibok ng aming mga puso. Isang maayos at payapang ritmo na nagsasabing ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang kwento.